maano to eh, masaya tong usapin na to, no? Nung nakita ko nga doon isang araw, may joke pa nga sila, sabi nila, bakit pag lalaki may ano, kakasuhan, pag Yes. babae naman ang ano, ang nahuli, bakit ang lahat kampi? Hindi yung joke, no? Pero Oo. kung sa usaping data privacy and cybercrime, may mga punto, no, yung ilan sa mga nagko-comment na ating mga kagayang netizen, no. Mm. Paano eh, pero as part of the academic and learning, kung sa data privacy ang pag-uusapan natin, walang liability ang lalaki, no. Unless, sabi nga natin, kung meron tayong proof na ito ay ano siya, no, ito ay na-share somewhere and hindi lang siya ang nakakita. Yan ang isa sa ating mga tinitignan, no. Una-una, kung bakit may exception when it comes to data privacy sa DPA, Data Privacy Act violation na sa RA 10173, may exception kasi this is considered as a household issue, no? Kahit na mag-jowa sila, it's like a household issue. So, mula dun sa mga video at sa mga information na meron tayo, mukhang silang dalawa lang din ang nakakita. Okay, so yun. So, ang violation naman dito is really, when it comes to data privacy, ang sinasabi ng National Privacy Commission pagdating sa ganito, hindi talaga siya pwedeng magkaroon kasi this is a dispute in between, no, in between nung magkarelasyon. So hindi siya covered, may exception, but meron tayong sinasabi na ibang possible na talagang maging source kung talagang kakasuhan. Yun nga tinatawag natin na cybercrime law. Dito pumapasok yung hindi siya wala kasing kahit na personal siya, sinasabi natin, hindi kasi siya pwedeng basta na lang magkakaroon ng access sa mga data na to. So, hindi lang yung si partner, kung hindi yung isa na yung parang sabihin natin kalaguyo or yung talagang partner nung babae, ang is yung personal niya is possible na magkaroon ng kaso doon. So, yun yung tinatawag natin sa sa cybercrime. So, yung illegal access sa data. No? Ayun, dahil na personal kasi, once na nagkaroon ka na access sa isang nang walang pahintulot ng may-ari ng data na yun, pwede kang magkaroon ng kaso. Pero, when it comes to admissibility ng mga evidence, when it comes to marital dispute, let's say kung talagang may mag-asawa sila or yung mga dyan, yung mga may asawa, for marital dispute, meron siyang possible na hindi magamit kasi it's also the nature of how it is collected. Yun yung isa na pwede. Pero when it comes to the case of the illegal access of data, yan, meron siyang possible na maging guilty itong lalaki, no? The counts on the, pero when it comes to data privacy, because this is a marital issue or a household issue, hindi siya liable when it comes to data privacy. Pero the illegal access sa cybercrime law, yun, siya doon, meron siyang responsibility doon. Ibang usapin yun. So, yun yung tinatawagan natin na twist doon sa kaso nga nila, na kung saan, hindi pa kasi sila mag-asawa. Kasi nga, wala tayong tinatawag na yung parang co-ownership Wala, hindi natin masabi sa batas na meron yung pag-aari mo, pag-aari ko din. Parang conjugal, property nila. Conjugal, di ba? Kasi yung device kasi na yun, though kahit naman sa mag-asawa, that's a personal that's a personal item, that's a personal device, no? Meron din kasi, may mga chances din kasi na it's the nature of how you access it and then the issue of ownership. Kung mag-asawa kasi, pwedeng gamitin sa korte ang conjugal property, pero
dahil nga mga personal artifacts ang mga to, mga personal items, meron minsan ang korte hindi kasi yan kino-consider. Kasi personal mo yan eh, kahit na mag-asawa kayo. So the conjugal property issue kasi ron is, ay yung conjugal property na defense, hindi mo kasi magagamit. Ngayon, sa magjowa, it's very clear na wala talaga, it's personal items, they don't really own, hindi nila yon shared na item, no? Yung phone na yon o kung saan man nakuha yung data na yon, how it is extracted. Yeah, so when it comes to cybercrime, they're really liable. As to the admissibility, titingnan pa rin kasi kung paano kasi siya na-collect nung suspect, kung pwede magamit yung evidence na yun when it comes to admissibility. Pero when it comes to sa wiretapping, they're not liable. Even with the data privacy, hindi siya liable. When it comes to cybercrime, may liability siya doon. Yun lang din talaga yung possible na kaso. Pero when it comes to the court, though I'm not a lawyer, I'm not the judge, if it will flourish, siguro papasok yan pag nasa piskalya, no? Kung mapag-aayos sila. Pero usually kasi yung mga ganitong case, it's really personal. It's very personal. It is something na pwede pa nila ayusin actually. Yes. Ang magiging danger lang kasi nito, let's say si lalaki, nagkakaroon talaga ng mas malaki yung liability even with data privacy na talaga pag i-share niya publicly. Pero yun nga, sabi natin, even with the case kasi talagang sila lang dalawa. Personal lang talaga rin. Hindi naman siya share somewhere, or kung na-share mo siya somewhere, then doon na kasi pumapasok yung liability sa data privacy.